Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ay inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong ating magagaling na abogado, mga katambay, sa pangunguna po nila Atty. Topacio, ay talaga nagtipon-tipon po ito sa Korte Suprema po. Ay talagang ang ating mga kababayan ay hindi na po talaga dapat o sinasabing mali ang mga pinagagawa nitong mga sinasabing mga karamihan pa rito ay politiko at mga abogado o dating abogado at yung sinasabing journalist, mga tabay, na pati ang Korte Suprema ay hindi na po nila nire-respeto at ginagalang. Kaya ito po, breaking news po ito. Kanina po ito naganap, kanina lang, na talagang direkta po silang magpipetisyon for indirect contempt, mga katambay, dito po sa mga individual, sa pangunguna po siyempre ng dating abogado na ngayon po ay secretary ng administrasyon na si Gadon at si Hayderian, at siyempre isa pong mambabatas ng party list po na akbayan na si Percy Serdanya, mga katambay. Yan po, mainam po yan, mabigyan po sila ng leksyon. Kailangan po kasi ang Korte Suprema ay ginagalang, hindi po binabastos. Hindi po ba, mga kabayan? Ito po, pakinggan po natin ang balita at pahayag po, mga katambay, at komentuhan po natin. Boy, baba mo konti. Sir, nataka-green, sir, nataka-green, sir. Nandiyan na, katabi ko. Kasama ko din si Atty. Rolex Supinco at lahat po ng mga concerned lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendanya. Second, Professor Richard Hidayan at yung best friend, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Ang grounds po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Hidayan, nag-post sa Facebook at sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Thank you. Thank you! Yan po, mga tambay. Napakagandang balita po yun, mga tambay. Nakasuhan po talaga yan, indirect contempt sa Korte Suprema, mga kabayan. May sagot naman po dyan si Gadon, mga tambay. Sumagot naman po yung dating abogado at sekretary po na hindi po bobo at hindi po gago. Ito po, sagot niya. Talagang hindi pa rin siya makamove on kay Vice President Sara Duterte. Ito pa sagot niya sa grupo po nila Atty. Topacio, mga tambay. Ibang klase po ito si Gadon. Alam naman po natin itong tao na ito. Hindi po ba? Ito po. Ayaw matatawag na asong ulol si Gadon eh. Pakinggan po natin si Gadon. Asong ulol daw. O, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa ring kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Saan napunta yung confidential funds na winaldas ni Sara? Di ba? Hindi niya maipaliwanag doon sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso kung saan napunta
ng talagang katotohanan. Nakita niyo mga tambay, galit na galit pa rin po siya sa confidential ni Vice President. Pero hindi po siya galit sa confidential po na kanyang amo. Ito pong sinasabing ayaw pong matawag na aso. Ibang klase ka, Larry Gadon. Yung confidential na amo mo na hindi bababa sa 4.5 billion, okay lang sa'yo. Hindi pwedeng imbestigahan. 4.5 billion hindi po bababa ang confidential intel fund ng Pangulo sa loob lang po ng 12 buwan. Si Larry Gadon po ay wala pong nakikita ang anomalya ron. At wala rin po nakikita ang anomalya si Larry Gadon sa mga proyekto ng kanyang amo. Katulad ng flood control na inamin na mismo na kanyang amo na napakarami at laganap na korupsyon at wala halos proyekto yung sinasabing ginastusan ng taong bayan ng isang damukal na pera. Billion, trillion pa pag sinuma mo ang total nito. Yan po mga tambay, yan po. Yan po ang nababagay sa mga tao na mga bobo at gago. Di po ba? Hindi po masama ang salitang gago. Hindi po at hindi rin po masama ang bobo kung ikaw ay matalino na ikaw ay nagiging bobo dahil sa iyong posisyon. Di ba? Ganun po talaga eh. Pag silaw na silaw ka sa iyong kapangyarihan at posisyon, marami po dyan nagiging bobo at nagiging tanga at nagpapaagago umano. Yan po. Sila, alam naman po natin, talagang napakatagal na pong kritiko yan. Sila Hayderian. Si Hayderian po, isa pong profesor daw po yan. At isa rin itong grabe rin po ito. Dahil sa grupo rin po ito ng tinatawag na makakaliwa umano ito. Lalo-lalo po itong Akbayan. Alam naman po natin na Akbayan ay suportado po yan ng meron pa senador. Si Risa Hontiveros umano ay suportado at dyan din po galing yan, yung party list na yan. Grupo po yata nila yan, umano. Hindi po ba? At syempre po, ang mga Makabayan Black, yan po ay mga sinasabing kagrupo nila. At yan po ay sumusuporta po sa makakaliwa, umano. Hindi po ba? Yan po, nararapat po yan, mga kabayan, napapanahon po yan, na talagang yan po ay kasuhan ng direct na po, direct in contempt o direct contempt po sa Korte Suprema, mga tambay. Kailangan magpetisyon. Kaya tama po yung ginawa nilang ipetisyon ng mga tao na ito. Dahil ito po mga tao na ito, lalong-lalo po ang paninira nila, ang kanilang pahayag, ay talagang ito po yung malaking apekto sa ating bansa. Malaking epekto po ito sa ating bansa na pinakakalat nila ang ating Korte Suprema ay sumasawsaw sa politika at talagang ang mga desisyon ng Korte Suprema pagdating sa kanila ay parang sinasabing may pinoproteksyonan. Katulad ng sinasabi nilang mga protektor o sinasabing tuta umano ng mga Duterte dahil mga appointee daw po ng mga Duterte. Pero ano po ang paliwanag? Nagpaliwanag po si Atty. Topacio dyan eh. Paano magiging tuta ng mga Duterte? Pati mga inappoint ni Pinoy at yung ibang inappoint ni Pangulong Marcos, meron na rin inappoint daw dyan. At may inappoint din si dating Pangulong Gloria Arroyo at si Noynoy Aquino. At mga inappoint ni dating Pangulong Duterte ay majority vote. Lahat sila bumoto pabor doon sa ginawa ng Kongreso na mali na proseso ng pag-impeach sa Vice President. Di po ba? Yung mga tao na yan, yung mga justices natin, hindi mga politiko yan. Hindi mga politiko yan. Di po ba? Yung mga justices natin, walang mga politiko dyan na katulad ng nagiging secretary ng DOJ. Sa DOJ, nakakaroon ng DOJ secretary na politiko. Pero
sa kasaysayan po ng ating justice system, lalo na sa Korte Suprema, wala pa pong nahalal dyan na justices na politiko. Hindi po ba? Kaya nga nagkakaroon ng partial, sinasabing balance. Balance, di ba? Wala kang papaboran na politiko hanggat maaari. Kaya nga hindi po naglalagay ng mga politician na justices dyan sa Korte Suprema. Pero pagdating po rito sa grupo na ito, katulad po na Akbayan Party List sa pangunguna ni Percy Serdanya at isang nadisbar na ayaw matawag na siya'y aso. Ayaw siyang mahilera sa mga aso na tinatawag ng mga Pilipino. Katulad po ni General Torre na tinatawag po umano na aso. Ayaw ni Larry Gadon na siya'y tatawaging aso. Mga kababayan, masama ang loob. At yan po, si Hayderian po, si Hayderian. Ayan, mga kinasuhan po at nagpetisyon. Pinitisyon po sila ng indirect contempt, mga tambay. Kaya yan, malalaman po natin. Aksyonan po ito ng Korte Suprema. 100% po, mga kabayan. Bibigyan po ito ng tugon ng Korte Suprema. Ito pong ginawa ng grupo po nila Atty. Topacio, mga katambay, ng petition for indirect contempt, mga katambay. Maganda po ito. Mabilis aksyonan, mga kabayan. Hanggat maaari ay tanggalin sa serbisyo. Tanggalin hanggat maaari po. Lalong-lalo po yung mga nasa gobyerno na walang respeto sa batas. Katulad nito si Larry Gadon, nasa gobyerno po yan eh. Dapat po yan mabigyan po ng parusa yan. Si Bakin sa mga posisyon nila sa gobyerno at parusahan, hanggat maaari, parusahan ng Korte Suprema. Ito pong tatlo na ito. Si Hayderian o si Percy Serdanya at si Larry Gadon, mga tambay. Napaka-importante po yan para po hindi pamarisan. Nagpapakalat po ng maling impormasyon. Napakahilig pong gumawa ng fake news. Itong mga ito, ibang klase po. Para po mga walang pinag-aralan, mga kababayan. Lalo-lalo may dati pang abogado riyan. At yung sinasabing profesor pa na si Haydarian. Diba? At meron pa isang congressman na sinasabi siya daw po yung representative ng Akbayan Party List. Mga talagang ano masasabi mo sa mga tao nito? Nagpakatanga, nagpakabobo, at nagpakagago umano itong mga ito. Sana po mabilis po ang gawing aksyon dito sa mga tao na ito. At sana rin po dito po sa grupo nila Atty. Topacio ay halos lahat po, lalo sana rin po yung mga naninira po sa mga Duterte, kasuhan po ng ano po yan, ng libelous, diba? Sana ito pong grupo po nila Atty. Topacio ay suriin din po dahil napakarami na talagang grabe ang ginagawa po sa mga Duterte, lalo-lalo sa paninira, mga kabayan. Hindi po katulad ngayon. Paano mo sisirain? Ang mga Duterte kasi, mga kabayan, tinutwist nila, lalo-lalo yung mga nagawa. Grabe. Tinutwist nila na parang walang silbi ang mga Duterte, lalo-lalo dating Pangulong Duterte, na para bang lahat ng ginawa ni dating Pangulong Duterte ay sinisiraan nila, lalong-lalo sa social media. Samantalang sa panahon na ngayon, mismo sila umaamin. Paano mo sisiraan yung mga taong umaamin sa kanilang kapalpakan? Sige nga. At lahat ng kanilang ginagawa ay nakikita at nabubutasan ng mga Pilipino. Hindi po ba? Lalong-lalo ang issue ng mga korupsyon at pamomolitika. Hindi po ba? Lalong-lalo siyempre ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Grabe po yun. Yan na lang po. Sana tutukan na po yan. Tutukan na po ng Korte Suprema yan. Yung issue po, kung paano po dinakip. Tama ba ang proseso ng batas sa pagdakip at pagpapatapon
sa dating Pangulong Duterte. Sana po, umaksyon po ang Korte Suprema dyan. Gusto pong malaman ng taong bayan, hindi lang po si Kamanong, yung desisyon mismo ng Korte Suprema pagdating sa batas, proseso, sa pagdakip at pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Sana naman po, Korte Suprema, tugunan nyo po yung lalong-lalo po yung batas. Gusto pong malaman ng mahigit 100 milyong Pilipino, kasama po ang ating mga kababayang OFW, kung tama po ba at hindi lumabag sa batas ang administrasyon po ng binagoong Pilipinas sa pangunguna po ng Pangulo ng bansa na tinatawag na bangag at tinatawag din coke. At syempre yung mga aso na umaresto rito na nagiging popular pa at nagiging champion pa umano. Champion pa raw at talagang pinagmalaki pa ng kanyang amo. Champion. Kung ilalabas lang po ng Korte Suprema at ng Ombudsman ang totoo na ginawa po ng mga tao na ito, malabo po maging champion ito. Mga tambay, talagang dapat sila ang itapon umano at hindi na pabalikin sa bansa. Mga hudas at traidor ang lalabas dyan. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, idinagdag lang po natin yan. Napakagandang balita po yan. Yan po, putok na po yan sa social media. At syempre po, binabalita na rin po sa mainstream media. Ito pong ginawa ng grupo nila Topacio, nila Atty. Topacio, na talagang sampahan na po ng reklamo po ito sa Korte Suprema mismo mga tambay. Na kailangan na po talaga dahil ibang klase na po itong mga kritiko. Kritiko po ng mga Duterte at pati po ang Korte Suprema ay hindi na nila nire-respeto. Wala nang nire-respeto ang mga tao na ito. Ibang klase po mga utak nito. Parang sinasabi nila mas matalino pa sila sa Korte Suprema. Itong mga tao na ito. Profesor ka pa naman naturingan. Kaya lang, profesor ka yata ng mga makakaliwang grupo umano. Itong si Hayderian. At lalong-lalo itong si Gadon. Buti na lang, hindi nanalo yan. Tumakbong senador yan ilang beses. Buti na lang hindi nanalo yan. Yang tao na yan na hindi bobo at hindi gago at hindi raw po siya aso, mga bayan. Isama mo na rin yung nakanguwi. Meron po kasi nakanguwi diyan eh. Di ba? Si Percy Serdanya, mga bayan. Yan po, mga tambay, napakagandang balita po yan, syempre. At syempre po tayo po ay sumasang-ayon dyan at napakaganda po na sila po ay mabigyan po ng aksyon at maparusahan ng Korte Suprema nang hindi na pamarisan. Hindi po ba? Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating po mga subscribers, thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po, salamat po sa mga nagbibigay po at shoutout po sa nagbibigay po ng mga biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo at lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung bago po tayo magtapos, ang lagi ko pong hiling, sana po magkaisa tayo na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte sa kanya po, lalong-lalo po ang kanya kalusugan at maingatan po sa mga masasama. At syempre po madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, tayo rin po magdasal at manalangin na tayo po ay maingatan din po. Maraming salamat po. Sa muli po, bye po. Paalam po muna. Ingat po tayo.